Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Muli, paanyaya sa atin ay suriin ng mabuti, pagnilayan ng mabuti ang ating pong mga sarili, lalo tigit, no? Dahil ang paanyaya nga ay tayo'y magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sa unang pagbasa ay pinahayag sa atin na anumang kasalanan na ating pong ginawa ay kayang-kayang patawarin ng Panginoon, lalo tigit kung ito po ay tatalikuran natin at tayo po may magsisisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, ilan sa mga bagay na kailangan natin mapagnilayan mula sa ipinahayag na Ebanghelyo, paano nga ba tayo namuhay o paano tayo namumuhay magpasa ngayon? At paano ba? No? Ano bang klaseng pagsasabuhay ang atin pong ginagawa sa araw-araw? Kasi sa Ebanghelyo, ipinaalala ni Jesus sa mga tao, lalo tigit sa kanyang mga alagad. Ang pagiging alagad ay hindi lang basta privilege, no, na wow, alagad kayo ni Kristo, dikit kayo kay Kristo, kundi pinapaalala ni Kristo yung responsibilidad na nakaakibat sa kanilang mga pangalan. Nakaakibat yung tiyakin na sila ay hindi lang basta sa salita magaling, kundi maging sa gawa. Hindi puro salita, kundi mayroong pagkilos. Kaya nga tinatawag natin na credibility. Mahalaga po yun, no? Yung mayroon tayong kredibilidad para mas maging effective ang ating pong sinasabi
maging ang nakikita ng mga tao sa atin. Hindi sapat na sinasabi natin, paano ka naging credible? Paano mo masasabing may credibility kang magturo, mangaral, o manaway? May papakita ba dahil meron kang diploma, nag-aral ka sa isang kilalang eskwelahan, o baka sa abroad ka pa nag-aral, nagtapos, hindi lang masteral, may PhD ka pa, o kung ano pa man, pero may credibility ka na nga ba talaga? Minsan pinagmamalaki natin yon na sino ka para kausapin ako, ano bang natapos mo, ano bang status mo sa buhay. Ito yung mga bagay na ipinapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging sa atin pong lahat. Dahil sa harap ng Diyos, lahat tayo ay kinahawaan lang ng Diyos. Kinahabagan lang ng Diyos. Ano man ang meron tayo, hindi ito dapat ipinagyayabang at hindi ito pwedeng gamitin na para bang magiging excuse ka o exempted ka na sa pagtupad ng mga kautusan ng Diyos at ang tanging mo lang gagawin, manita ng manita, magsabi ng bawal yan, masama yan, kasalanan yan. Pero tayo ba, paano nga ba natin isinasabuhay? Pag sinabi natin, taga-simbahan ako lingkod ako ng simbahan. O so ano ngayon? Gaano ka ka-credible para sabihin ikaw ay madasalin, ikaw ay relihiyoso, ikaw ay banal? Paano natin yon masasabi? Kaya mahalaga po na may nagtutugma ang ating sinasabi at ang nakikita sa ating mga gawa. Pinakakaingat-ingat ni Jesus na hindi maging pakitang tao lang ang ating pong mga ginagawa. Ang pagsisimba, ang pagdarasal, ngayong panahon ng Kwaresma, marami tayong mga penitensya, mga gawain natin. At yun lang, huwag mauwi sa pakitang tao lamang, kundi sa tunay na pagbabagong loob at pagbabago ng ating mga ugali. Amen.